hirap, sakit, pagpapagal, hinagpis at mga paghihirap. Kailangan kong balikan ang lupang sinilangan at harapin ang mga taong naaapi sa aking lahi. Sa 13 pagkakawala, ang dating Krisostomo Ibarra ay patay na. At ako ay magbabalik bilang isang Kapitan, bakit doon sa bahaging yon nakapwesto ang mga hangal mong tauhan? Dahil napakababaw roon, senyora. At bakit napakamahinahon ng takbo ng bapor na ito? Pwede bang pakibilisan ang makina? Sapagkat sasadad tayo sa palayan, senyora. Ang bagal naman ng bapor na to. Hay nako, ang Ilog Pasig ay masyadong paliko-liko. Dapat itong ituwid. Dahil dito, mabagal ang pag-usad ng vapor. Tama. Dapat nila itong hanapan ng paraan para paglilimin ang ilog ng Pasig. May alam ba kayo tungkol sa pantas ng agam? Alam mo ba kung sino sila? May isang tulay doon sa Puente de Caprico na hindi natapos dahil sa sinabing mahina at marupok daw ito. Pero tingnan nyo, buo pa rin ito hanggang ngayon. Kahit anumang dumaan, lindol man o bagyo. Pero hindi ito nasisira. Yan din ang nais kong sabihin, ang Puente de Capricho at ang mga pantas ng agham. Ngunit hindi ibig sabihin na wala kayong katwiran. Dahil ang problema ay ang lawa. Dahil walang maayos na lawa rito sa Pilipinas. Madali lang yan. Ngunit hindi ko nabatid kung bakit walang nakaisip nito. Sisimulan natin ang paghuhukay mula sa bunganga ng Ilog Pasig hanggang sa lagusan ng labasan ng Maynila. Ang tuwid na kanal na ito ay magsisilbing ilog. At ang lupang makukuha rito ay itatambak sa luma. Hindi ka magsasayang ng lupa. At mapapaikli pa ang oras ng paglalakbay. O diba, simple lang. Ang iyong plano ay isang yangki. Pasensya na, Senyor Simon. Hindi ako sangayon. Sadyang magastos lang ang iyong panukala. Hindi sumira kung kailangan. At saan ka naman kukuha ng salaping ipangbabayad mo sa manggagawa? Hindi pagtrabahuin ang mga bilanggo at hindi sila babayaran. Ngunit hindi sapat ang kanilang bilang, Senyor Simon. Kung kukulangin, ay pagtatrabahuin natin ang taong bayan. Matatanda, kabataan, bata. Sa halip na sa pilitang 15 araw, ipagtatrabahuin natin sila ng 3, 4 o 5 buwan at padadalhin sila ng sariling pagkain at kagamitan para ito sa bayan, di ba? Subalit, Senyor Simon. Huwag ka nang tumutol pa, Don Custodio. Sa ganitong paraan lamang maisasakatuparan ang problema ng ating bayan. Ngunit, Senyor Simon, ang panukalang iyan ay magdudulot ng kaguluhan. Kaguluhan? Naghimagsik ba ang Ehipto kahit minsan, Don Custodio? O lumaban ba ang mga bilanggo kay Tito? Akala ko ba'y marami ka ng kaalaman sa kasaysayan?
Hindi mga taga-Ehipto o Hudyo ang kahaharapin ninyo. Hindi. Hindi, Don Custodio. Ang nasabi ay nasabi na, Don Custodio. Amerikanong mulato. Isang Indyong Ingles. Nakakita ka na ba ng itik? Sa iyong palagay, inuhuli ba namin ito sa lawa? Ngunit Don Custodio, kung ang lahat ng tao sa lawa ay mag-aalaga ng itik ay dadami ng balot, nakakadiri, mabuti pang tabunan na yung lawang iyan. Hay naku. Ay, gaya pa rin ng dati si Kapitan Tiago. Ayaw magpagamot kanino man. Kaya't pinuntahan ko siya sa San Diego. Ngunit, mas sinais niya pang mapag-isa para malaya siyang makagamit ng opyo. Tunay ang salot ng modernong panahon ang mga opyo. Kahit alam ng mga matatanda, ang kasaysayan ng opyo, hindi pa rin nila ito inaabuso. At habang popular ang klasikong pag-aaral, ang opyo ay isa lamang medisina. May sa katuparan po, Senyor, nangako sa amin si Padre Irene na pinaluhan namin siya ng isang piras ng kasteryong kabayo. Siya ay makikipagkita sa Kapitan General. Hindi yan mahalaga. Sasanungan pa rin kayo ni Padre Sevilla. Hayaan niyo siyang sumalungat. Nandito yun ngayon sa Bapor, patungong Los Baños. Oo, nauunawaan ko. Pero saan naman kayo kukuha ng pundo? Meron din kami, Senyor. Bawat estudyante ay may naiambang na isang riyan. Subalit, paano ang profesor? Meron na rin po. Kalahati po sa kanila ay mga Pilipino at ang kalahati naman po ay mga Kastila. At ang gusali? Si Makaraig! Ang mayaman si Makaraig ay pahinging tulutan kaming gamitin ang isa sa kanyang mga buhay. Gaya ng pagtakbo nito, hindi na rin ganun kasama ang iyong ideya. Yaman din lamang na hindi kayo masyadong mahusay sa pagsasalita ng Latin, ay pag-aralan niyong mag-Kastila man lang. Yan ang patunay kung bakit paurong ang ating pag-uusap. Noong unang panahon, natuto kaming mag-Latin dahil sa mga aklat na nakalibag sa wikang Latin. Gayon naman nakalibag sa wikang Kastila ang iyong mga aklat. Ngunit hindi ito ang ginagamit nilang pagtuturo. Hay! Etas, pejor awis, 12 nos requires. Ang katandaan ng ating ama na mas masama pa sa kanilang mga ama ay nagdudulot ng mas masama pa sa kanila. Tingnan mo itong mga makalumang tao. Lagi na lang nilang nakikita ang kahirapan sa lahat ng bagay. Mas mapapansin pa nila ang kakulangan kaysa kabutihan. Mukhang palagay siya sa tiyo mo dahil sa pag-uusap nila sa makalumang panahon. May iba lamang. Ano nga pala ang sabi niya tiyo mo tungkol sa kay Paulita? Pinangaralan niya ako tungkol sa pag-aasawa. Sabi ko sa kanya na walang katulad si Paulitang kaibig-ibig, edukada at isang ulila dito sa Maynila. Tama ka! Siya'y maganda, matalino, mayaman at walang kapintasan. Maliban na lamang sa tiyahin niyang mapangutya. Napag-usapan na rin lang ang kanyang tiyahin. Alam mo ba na nakiusap siyang hanapin ko ang kanyang asawa? Si Doña Victorina? At nangako ko pa para mapanatili inyong kasintahan? Natural, pero ang problema ay nagtatago ang kanyang asawa sa bahay ng aking tiyo. Subok pa kami, gamay umiiyak sa tulong mata. Pinarot daw ko eh, basta sa taas. Kumusta ba si magbabakasyon ba kayo? Ang Ginoo bang ito ay iyong kababayan? Kamusta ang buhay sa lalawigan? Bakit? Hindi ba kayo pamilyar dito? Paano ko malalaman kung hindi ako pupunta doon? Napagsabihan lang naman ako na mahihirap ang mga tao roon. Ngunit dahil naisip ko na halos lahat ng parokya ay hawak ng mga praeling Indyo, na ang praile ay namatay para sa parokya, ang mga Franciscan ay kontento sa mahirap na pagkukuharan. Kaya'y pagbinigay sa mga Mireyong Indyo ay dahil nakilala ang mukha ng hindi roon. Siya nga pala. Hali kayo mga binata at minom tayo para sa kaunlaran ng inyong lalawigan. Maraming salamat po, Senyor. Pero hindi po kami umiinom ng alak.
Kuya, sa iyong palagay, ako hindi makapag-aaral sa Maynila katulad mo? Aba, oo naman. Ama, si Oli, kailan kaya siya makakapunta ng Manila upang makapag-aral? Sa isang taon, magsaya ka ng mahaba at doon ka mag-aaral sa Manila kasama ng mga dalagang bayan. Talaga, Ama? Maraming salamat po! Alam mo, Ama, iniisip niyan si Vasilin sa mga oras na ang plano niyang pakasalan siya. Kuya naman! Mga bata talaga. Oh, Ama. Maganda ang ani natin ngayon, Ama. Maganda? Ngunit ano ang iyong ipinag-aalala? Ang mga praile, Ama. Mapag-umanhin ka, ipalagay mo na lang na ang iyong salapi ay nahulog sa kanal at sinakmal ng malaking buhaya at sumama ang kanyang mga kamag-anak. Ngunit, Ama, sila'y mapag-abuso na. Maghunos dili ka. Dalas Foro, mabuti at nandito ka. Magandang araw sa iyo, Padre. Bakit po kayo narito? Kailangan mo nang magbayad ng buwis. Ang buwis ay 200 piso. 200 piso? Ngunit napakalaki naman po niyan naman. Magbabayad, ibigay sa ibang tungkulin ang paglilinang dito. Tama, ipaglilinan ko na lang ito sa aking mga kasambahay. Kailangan mong magbayad ng 500 piso kapalit ng iyong Santa Diyos, Santa Puerte, Santa Immortal, Libanos, Senyor de la Petro, Guay de la Todo Mal. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Immortal. Santo Dios, Santo Immortal, Santo Fuerte, Libranos. Hay nakong bata ka! Hindi ko alam kung anong itinuro sa'yo at bakit hindi ka marunong magdasal. Pasensya na po. Pasensya? Hay nako! Santa Diyos, Santa Puerte, Santa Immortal, Immortal, de la Petro, Guay de la Todo Mal. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo... Kapag hindi mo nakabasado ang dasal na yan, hindi ka patatawarin ng Diyos sa iyong kasalanan. Pupunta kami, Senyor Simon. Pupunta kami sa Tiani. Pero sisiguraduhin niyo lamang na masisiyahan kami sa mga alas ninyo. Patunayan niyo na kayo lamang ang mag-aalas at titingala sa buong mundo. Sayang kung pabubulaan na niyo lamang ang mga papuring ibinigay sa inyo. Sisikapin ko hong pumunta. Kailangan ko ng isang relo. Ngunit, kung ako ay maging abala, ay pakikiusapan ko na lang si Kapitan Basilio, na ako ay kaniyang pilian na lang sa mga koleksyon niyo. Napakatuso. Pinagtubuan niya lahat ng tao. Kung totoo ang mga balita, nakukuha niya raw sa kalahati lang ang tunay na halaga ng mga alahas na ipinagbibili niya. Nangangahulugan itong siya ay tumutubo ng sobra-sobra. Nakakalungkot isiping ang mga katulad niyang mga dayuhan ang kumikita. Sige, at ako ay mauuna na. Sa iyo, General, Kapitan Basilio, ako pa ay mauuna na. Wala na po ba kayong medyo magandang ibabalita sa akin? Yung may kinalaman sa ating bayan. May kinalaman sa bayang ito? Sa San Diego ba ikan nyo? Isang kasamahan po natin ang sumasakabilang buhay. Yung matandang namamahala sa kagubatan. Balitang ayaw raw pong payagan na ilibing ang matanda. At bakit naman? Mayaman daw po si Kapitan Tiago na amo nito. Kailangan daw niya ang sementeryong paglilibingan at ang mga ritual na isasagawa sa simbahan. Hindi ko kailangan ang bangkay na iyan. Kailangan ko yung bangkay na namatay sa sakit upang mapag-aralan
at maoperahan. Wala ka na bang ibang maibabalita maliban sa tungkol sa patay-patay? Pinalungkot niyo ako sa balitang iyan. Matagal na rin ang uling punta ko rito. Naalala ko pa rin ang mga pangyayari. Sariwa pa sa aking isip. Parang kailan lang ang mga sakit. Huwag mong hayaang hinubi ang katarungan na pagkamatay ng ating kapatid. Ito ang pera. Tanggapin mo ito. Hanapin mo sa Tabansago at saka matutulungan ka nun. Sino yun? Si Ginoong Simon yun. Pero bakit siya nandito? Anong ginagawa niya sa libingan ng aking ina? Maaari ko ba kayong tulungan, Ginoo? Teka, sino ka at anong ginagawa mo sa gubat na ito? Kung inyo pong magugunita, sa mismong puok ding ito tayo nagtagpo. 13 taon na ang nakararaan. Sa aking palagay, kayo po ang naghandog sa akin ng isang pakikiramay. Ikaliligaya ko
kung ako naman ang makakatulong sa inyo. Basilio? At sa tingin mo ay sino ako? Isang taong pinagpalagay kung napakadakila. Isang taong pinagpalagay ng lahat. Maliban sa akin, patay na. Ang tinabong kasabihan ng labis kong pinagdaramdam. Basilio, isang nakamamatay na lihim ang iyong malalaman. Isang lihim na nakapapahamak. Hindi mo ba naiisip na maaaring masawi ang iyong buhay sa aking mga kamay? Oo. Totoong ako'y naririto. May 13 taon nga ang nakaraan upang dakilain isang kaibigan na inihimlog ang buhay upang ipaglaban ang karapatan ng mga Pilipino. At ngayon, ako ay nagbabalik upang ipagpatuloy ang kanyang simulan. Ngunit hindi ko akalain na ang lasang maiwan ay kumalat sa lipunan. Ang mga kabataan wala nang ginawa kundi ang sumunod, magpasakop, magpaalipin at hindi pinakikinggan. Hindi, Ginoong Simon. Kung hindi dahil sa pag-aaral ng mga kabataan sa wikang Kastila, hindi tayo pakikinggan ng pamahalaan. At ang wikang ito ang mabubuklod ng tuluyan sa mga Pilipino. Isang pagkakamali. Kahit kailan hindi maging wikang pambansa ang wikang ito, aalhin natin ito. Itatago lamang ng buwan na wikang ito ang ating mga karapatan, ang ating pagkatao. Ginoong Simon, mali po ang inyong iniisip. At ano ang iyong mahita kung ikaw ay makapagtatapos? Makikita bang masaya ang iyong bayan? Makikita mo bang malaya ang mga tao? At ano? Hahayaan mo ba na mabubulok sa ilalim ng lupa ang iyong anak, ina at ang iyong kapatid na tinatakpan ng mga mismong taong pumatay sa kanila? Anong gusto ko niyong gawin ko, Ginoong Simon? Kaya ko ba silang ipaglaban ngayong ako mismo ay wala? Isa lamang akong hamak na estudyante. Wala sa buhay. Hindi maaaring hukayin ang bangkay ng ang ina at iharap sa hukuman at magbintang ng kung sino-sinong Kastila. Basilio, katulad ko na may dapat ka rin sigilin sa lipunan. Ang pagkamatay ng iyong kapatid na hindi nabigyang katarungan, ang pagkabaliw ng iyong ina. Basilio, magkatulad tayong uhaw sa katarungan. Sa halip na wasakin natin ang isa't isa, ay dapat tayong magkasama. Oo, ako ang iyong nakita. 13 taon na ang nakaraan. Sapagkat sinundan ko ang isang kaibigan na ibinuwis ang buhay upang maligtas lamang ako. Kaya, ang iyong nais ay pumanig ka sa aking mga plano. Tama kaya ang aking ginawa. Bahala na. Maiiwan ang mga mahihina at matitira ang mga malalakas. Kung tinitiis na lang, malapit na ako magtagumpay. Tinitiis na lang. Magandang umaga, Senior Simon. Magandang umaga din. Tuloy po kayo. Lang kung windas dito na dating pag-ari ni Cleopatra, natagpuan pa sa mga piramid, at nagdala rin ako ng singsing na dating pag-ari ng mga mambabatas na Romano, natagpuan sa guho ng labi sa Cartago. Yun ang pinanihan ni Bal matapos ng digmaang Kanis. Ginoong Simon, meron din ba kayong masari yung benedisyon na ng Papa? Meron ako ng mga hinahanap ninyo.
Ginoong Simon, meron din ba kayong rosaryong nabibisyonan ng Papa? Meron ako ng mga hinahanap ninyo. Ayan, ang mga antinyong alahas. Ang singsing ay dating pag-aari ni Prinsesa de Lambel. Ang mga hikaw ay sa dama ni Maria Antoinette. Ang sabi ni inay ay nagbibigay ng kapatawaran kahit hindi ka mangumpisal. Ang sabi ni inay ay nagbibigay ng kapatawaran kahit hindi ka mangumpisal. Sinang, ano ka ba? Para ka naman hindi dalaga. Inay naman, masakit yun. Ay, ang gaganda! Aray, inay naman! Tingnan ninyo ang isa lamang sa mga puting batong ito, na parang walang malay at matahimik, malilinis na tila bituing nagmumula sa kalangitan. Kapag nairigalo sa tamang tao, sa tamang pagkakataon, ang isang tao ay nakatitiyak na ng pagkabibilanggo ng kanyang kaaway, ang ama ng isang pamilya na nanggulo sa kapayapaan ng lahat. Kayo, wala ba kayong pagbibili? At sa isa pang maliit na batong tulad nito, na mapula, simpula ng dugo ng puso ng pagkauhaw sa paghihiganti, singkinang ng luha ng ulila, muling natamo ang kalayaan, na ibalik ang mga sa tahanan, ang ama sa mga anak, at sa kanyang asawa, at ang buong pamilya sa mga anak. Ang lahat ng mga alahas ng ating anak ay naibinta. At ang agno si Maria Clara? Tama. Iyon ay isang lakit na may brilyante at esmeralda. Isinuot iyon ng aking... Ibig ko ang lising niyo. Magkano pagbibili? Nagugustuhan ko. Ipagbibili mo ba ito? Ibig ko ang lising niyo. Magkano pagbibili? Nagugustuhan ko. Ipagbibili mo ba ito ng 500 piso? O ibig mong ipagpalit sa ibang hiyas? Pumili ka. 500 piso o 500? Kung ako'y itatago ko na lang ang mga relikyang iyan. Kung tulutan ako, ay pupunta lamang ako sa bayan at isangguni ko ang aking anak. Babalik lamang ako bago lumilim. Ipagpatawad po ninyo na sa sarili kong tahanan ay pinagnakawan ko kayo. Ngunit pangangailangan ang siyang nagudyok sa akin. Ipinalit ko sa inyong revolver ang lakit na pinagmimithan ninyo. Kailangan ko ang sandata sapagkat ako'y sasama sa mga tulisan. Ipinapayo ko sa inyong umiba kayo ng landas sapagkat kung kayo'y mahulog sa aming kamay. Sa dahilang wala na kayo sa aking tahanan, ay hinga namin kayo ng malaking tubo. At sa wakas ay natagpuan ko na rin ang aking mga tauhan. Mabuti pa ang mga pangasuhan sa Espanya, napakaganda. Samantalang dito sa Pilipinas ay pawang walang kwenta. Napakabait talaga sa akin ng tadhana. Talagang siniswerte ako. Sinong, halika dito. Aba,
Akala niyo ata ako'y namumulot ng pera. Nagagalit na ang mga Indio dahil sa pagbayad ng buwis. Ikaw, Padre Sibilia, ay 5 araw mong kakalimutan ang pagkakawang gawa, karanitaan at pagkamasunurin. At ikaw naman, Padre Irene, ay liliutin mo ang kalinisan ng ugali at iba pa. Ikaw naman, Kapitan General, ay pag-uutos sa pagbabaril ng mga bilhag na pinaghahatid-hatiran. Ngunit Ginoong Simon, anong mapala ninyo sa mga panalo ng kabaitan, sa mga bunganga at sa mga buhay ng tao? Marami. Ako'y sawa na sa karirinig ng mga kabutihan at hangad ko'y maipon lahat ng nakakalat sa daigdig. Mailagay sa isang sakto upang itapon sa dagat. Kahit nag-awing pabigat ay akong mga brilyante. Lipunin ang masama at inisin ang bayan. Ikaw ay may galit sa mga tulisan, di po ba? Wala sa mga tulisan. Sa bundok ang sama. Hindi ba't may nagpanukala na gawing paaralan ang mga sabungan? Inusara ang mga paaralan para sa kasugalan. Magbibitaw muna ako. May binabalak ako ukol diyan. Yun ay isang kahimik na pag-aalsa. Isang kainahingalang kahilingan. Hindi ba si Placido iyon? Alam niyo ba kung saan siya nag-aaral? Ang balita ko, nag-aaral ng University. Bachelor in Arts daw ang kinuha niyan. Yan ang pinakamatalinong estudyante ni Padre Valerio. Uy, Placido! Alam mo ba, naranag kami sa Chani. Talaga? Kasama ko nga si Padre Camura. Walang bahay na hindi namin napanhik. Ang ganda nga nung isang babae na si Julie, katitipan ni Basilio. Ano kasi yung tinuro kahapon? Ang tagal naman kasing walang klase eh. Oo nga, Placido. Magbayad ka ng 3 piso o 4 na piso. May pira ka naman para sa ating ipatayong libulto. At saka, Placido, gusto mo bang mag-diapichido tayo? Okay. Nakatamad kasing pumasok eh. Ayoko, ikaw na lang. Marami pa akong gawin. May aralin pa akong dapat nang saluhin. Yung tungkol sa salamin, ikaw muna. Firmahan mo ito. Ito ay isang protesta ng kahilingan ni Makaraig patungkol sa pagpapatayo ng akademya ng wikang Kastila. Hindi ko maaaring pirmahan yan. Hindi ako maaaring pumirma kung hindi ko nauunawaan o hindi ko nabasa. Kung gayon, ay lumakad ka na ngayong gabi. Pumunta ka at sabihan mo ang tinyente, ang mga korporal. Pumunta ka sa lamayan at makikita mo ang isang lalaki sa bangka. Sumigaw ka ng kabisa at sasagot siya ng talis. Kailangan ko na siya rito bukas. Hindi tayo mag-aaksay ng panahon. Ito ay sasigawa sa dating na linggo. Ngunit hindi pa po handa ang mga nasa karatig. Siguro'y nagtataka ka kung bakit ang Indyong umalis ay mahusay sa pagsasalita ng wikang Kastila. Kay dating guro, pinagpipilitan niya sa kanyang sarili na turuan ang mga bata hanggang sa maalis sa pwesto. At ipinatapon siya sa isang binatang ng gulo sa bayan pagkat naging kaibigan niya ang tuyong palad ng Jesus Tumo Ibarra.
Ilang araw pa, kapag ang sinumpaang lungsod na ito na punong-puno ng mapagmataas at mapagsamantala sa may hirap at mangmang ay magliliyab na. Kapag nagkagulo na sa mga karatig at tumagsa na sa mga lansangan ang bunga ng aking paghihiganti, likha ng kasakiman at mga kasinungalingan, wawasakin ko ang mga pader ng iyong bilangguan. Aagawin kita mula sa mga panatiko sa pananampalataya at kalapatikang puti. Isang phoenix na isilang ng mga nagbabagong abo. Inagaw ako sa piling mo nang himagsikang inihanda ang mga taong nagkukadiliman at ngayon, isa na namang magsikan ang maghahatid sa akin ng mga yakap mo. Bubuhayin kita bago bumilog ang buwan. Ay, sa wakas, hindi na ako sa'yo. Uy! Sigani, ikaw pala yan. Magandang araw ho, Ginoong Pasta. Magandang araw rin. Ipagpawanin mo, binata. Pagkamat hindi ka namalayo na yung pagdating. Kumusta nga pala yung tiyoyin na si Padre Fernandez? At ano nga pala ang pakay mo sa akin? Buti naman ho ang tiyo. Ako isang mag-aaral at tunay na ikabubuti ng nakararami ang ninanais. Mga bagay-bagay na di para sa aming ikabubuti kundi para rin sa lahat. Inais naming mga estudyante na matuto ngayon mula rito. Alam naming walang kinakampihan ang Kapitan General dito. Di namin alam ang panig ng bisig, rekto at ng mga private. Kasi ganun rin. Wala makakapantay sa aking mga bayan. Ngunit kailangan kong mag-ingat. Naway itidihin niyo ako, wala akong matapang ako. Ayaw namin kayong mapahamak. Wala akong nalalaman sa batas na ipinairal ng ating bayan. Pareho tayong hangarin sa bayan. Ngunit magkaiba lamang tayo sa pamamaraan. Mabuti kung tutulong tayo sa pagsunod sa batas. Dapat parusahan ang mga pagkilos na sasalungat sa pamalaan. Kahit naipalagay na mas mahusay ito kaysa mga pagkilos ng mga pamumuno. Dahil sa magiging kasiraan iyon, sa karangalan nito, sa sandigan ng kolonya ng Espanya. Hindi karangalan kundi katarungan at katwiran, ang higit na matatag na sandigan, upang mag-awa ng pamahalaan ang kabutihan pa sa mga tao. Sila'y tao rin nagkakamali at dapat din nilang dinggin ang mga palagay ng iba. Walang perpektong tao. Na iba pang dahilan, ang pamahalaan kaya ipanagdadamot niya ang gusto ng mga tao. Mahirap ibigay o ipaliwanag ang mga iyon kung bakit di maibigay. Siguro nga, ay may mga makatarungang mga pinuno, ngunit unawain natin na sa iba't ibang kondisyon ang iba't ibang pamahalaan. Ang ibig niyong sabihin, mali ang pagkatatag ng pamahalaang kolonyal at nakasandig lang sa palagay? Maling kaisipan at simulaid. Kabataan nga lamang kayo. Kulang pa sa karanasan? Hayaan nyo na ang pamahalaan ang magpasya sa sariling paraan nito. Huwag na muna kayong makisangkot. Ganoon din ang sasabihin ng iyong tiyo. Nakakasiguro ako. Nagkakamali ho kayo. Lagi niyang sinasabi sa akin na isipin ang iba kaysa sarili. Kayo ho, ako'y naririto ngayon. Hindi ba't estudyante kayo ng medisina? Kapag may lisensya na kayo, mag-asawa kayo ng mayaman, magsikap upang kumita ng pera mula sa paggagamot. Umiwas sa mga kilosang tungkol sa kalagayan ng bayan. Walang araw, pagputi ng buhok, pasasalamatan niyo rin ako sa mga payo ko yan. Kapag pumuti na ang buhok ko, at naisip ko na ang ginagawa ko ay para sa sarili ko, maraming salamat sa iyong oras, Ginoong Pasta. Muna na ba ako kinusimon? Maganda umaga. Naibigan ba niya ang mga pulseras? Nako, Ginoong Simon, ako loge, aking hugog. Ikaw, Logi? Di yung
ang dami handa kayong mga panahon. Hindi mo alam, aking ako, Ginoong Simon. Ginoong Simon, ganito kasi yan. Paumanin kiruga. Ngunit kung iniisip mong tipo kita ay nagkakamali ka, hindi tayo talo. Ginoong Simon, ako dala, ikaw dito, para tayo usap, hindi tulad isip mo. Ganito iyon. Kasi ako hingi tulong ganda-ganda babae. Ako hingi tulong kanya kasi siya kaibigan, makapangyarihan, opisyal na kailangan ko impluwensahan. Sa akin kalakal, na patutubaan ko 6,000. Kaya ako kuha 3 porsilas. Iyo kasi di ko alam gusto na babae na yan. Para siya piliin pero ako gulat na. Sabi niya lahat gusto niya. At ako logi kasi 3,000 halaga 1 porsilas. Kung gayoy, akin ang mga resibo. Ako ang bahalang sumingil sa mga may utang sa'yo. At kung wala kang resibo, papupuntahin mo na lamang sila sa akin kung sila'y mangungutang sa'yo. Talaga? Ako talaga, laki utang sa'yo, Ginoong Simon. Ulitin ko. Hindi tayo talo. Ako salamat sa'yo, Ginoong Simon. Pero wala talaga hiya, babae yon. Pero may kondisyon ako dyan. Di ba napupusit ninyo ang mga anuman na nanggaling sa custom? Oo, ako, Simon, marami tao. Kung gayon, nais kong ilabas sa per ang mga kagamitong barila dumating ngayong gabi. Itago mo muna ito sa iyong bodega. Naku. Ayaw kong gulo. Mag-alala, hindi ka mapapahamak. Ilalagay isa-isa mga baril sa ilang bahay. At sa oras na halughugin ang mga iyon, marami ang makukulong. At lalakarin ko ang paglaya nila kaya ako'y kikita ng malaki. Sige, ako payag. Pero ikaw utos, agad taole ka sa. Siyempre. Kumusta ang may sakit? Mabagal ang tibok ng puso. Mahinang-mahina ang pulso. Nawala na siya ng gana sa pagkain. Pinagpawisan siya ng mabuti sa madaling araw. Kumalat na ang lason sa buong niyang katawan. Mari siyang mamatay ng mga oras. Tulad ng Pilipinas. Lalo siyang pinahina ng kanyang mga bangungot at ng mga pananakot. Tulad ng pamahalaan. Ilang araw na ang nakararaan. Nagising siya sa dilim. Akala niya siya na ibulag, kaya siya ay nabula at minura ako. Pinagsusipitsahan niya akong dinukit ko ang kanyang mga mata. Nang inilawan ko, napagkamalan niya akong si Padre Irene. Ako daw ang kanyang tagapagligtas. Maging kayo sa akin ay mahalaga ang bawat sandali. Ilang oras na lang. Isang senyas ko lang ay magsisimula ng digmaan. Magsasara ang universidad sapagkat ang tago makikita niyo ay puro labanan at patayan lamang. Handa na ang lahat. Tiyak ko na ang aking tagumpay. Ang lahat ang hindi nakakatulong ay tinuturing ng kaaway. Basilio, ako'y naparito kung papiliin ka. Ang kamatayan o ang kinabukasan mo. Ang kamatayan o kinabukasan ko? Hawak ko ang lakas na magpakilos sa pamahalaan. Salapi, trabaho, paghihiganti ang nagpapakilos sa mga kawal. Inihatid ako hanggang dito ni Kabisang Talis. Ngayon, Basilio,
Papanig kayo sa amin, umasasalanta sa puot ng aking mga tauhan. Kailangan may panigan kayo sa oras na ito. Si Maria Clara. Oo. Si Maria Clara. Iligtas mo siya para sa akin. Sinikap kong mabuhay, makabalik sa aking bayan upang iligtas siya. Ngunit Ginoo, patay na po si Maria Clara kanina pang alas 6 ng hapon. Ha? Napapatawa ka ba? Buhay si Maria Clara. Buhay ang aking minamahal. Gusto nila akong rinangin upang makaiwas sa paghihimagsik. Kailangan natin iligtas siya. Kung hindi, mamamatay ay kinabukasan. Ilang araw na po siyang nagsakit. Pumunta ako sa kumbento at nabatid ko ang nangyari. Sinungalingan! Tika lang po, Ginoo. Basahin niyo po ang sulat ni Padre Salve kay Padre Irene para kay Kapitan Tiago. Huli! Huli, tulong! Tulungan mo ako! Mahal na mahal kita! Tulong!
Amora. Pero Hermana Valen, natatakot po ako. Huwag kang matakot, Iha. Halika't hintayin mo siya doon. Huli, Iha. Maiwan muna kita dito at may gagawin pa ako doon. Sige ho. Sige. Mag-ingat ka.
Basilio! Bayan ko'y sinakop ng Kastilang mga walang awa. Kababayan ko'y nagdurusa. Inang bayan, paano na? Hindi tayo susuko. Kalaban ay ating labanan. Ang paghihirap ay pagsikapan nang sa gayong kampi natin ang kalayaan. Ang paghihiganti sa masasama. Magsipaghanda o siya ay mayroon ng isinagawa. Isa kong masamang kapatid at anak, sapagkat nalimot ko ang mga kaluluwang pinaslang at pinahirapan. Kaya ako pinarusahan ko. Nagawa'y walang kabulukan, basta kababayan ko'y nasa kay lamang. Tinuturing nila tayong masahol pa sila sa aso. Hindi tayo susuko. Panginoon, gusto nagpapasalamat si Basilio sapagkat binawi mo ang iyong pag-aatubili. Bigyan mo ako ng muling pag-asa. Bigyan mo ako ng panibagong lakas pagpatuloy ang aking mga binabalak. Nitro, Glyceria, papasabog. Magsipaghanda o siya ay mayroon ng isinagawang hakbang. Tama ka, Nitro, Glyceria. Ngunit hindi pa ang isa nito sapagkat ito'y pinitinuha ng mga sabipanan. Matingin kong galit at kawalan ng katarungan. May malaking kasiyahang magaganap. Ilalagay ko ito sa kinaroroonan ng mga piling panauhin at mga pararangalan. Wala na pala akong dapat may tutulong. May iba kang gagawin na napaka-importante. Ganap na alas 9 ng gabi ay sasabog ang bomba. Sa oras na maririnig nila ang pagsabog, ay magsisipaglabasan ang mga armado na pinag-uusig, na api at mga kapuspalan. Magsisipaglabasan. At dahil hindi organisado ang magsikan, nais kong pamunuan mo yung Basilio. Patayin ang lahat ng kalaban. Ang lahat ng tumatangging lahat? Oo, lahat, Basilio. Patayin ang lahat ng mga duwag sapagkat magsisilang sila ng mga mahihina na alipin. Dapat baguhin ang ating lahi, Basilio. Ano? Natatakot ka ba, Basilio? Kailangan malulukan mula sa ibang dadana ay magsisilang ang bagong lahi. Tinuturing nila
si Basilio. Kalaban ay aming labanan. Ang paghihirap Basilio, ay alam mo na ako. pagsikapan nang sa gayon kampi natin ang kalayaan.
Sige ni, saan ka pupunta? Punta ako sa Paulita. Wag! Wag! Dahil may pinaplano si Ginoong Simon. Bahala na, dahil maaaring ito na ang uling pagkikita namin ni Paulita. Binalaan na kita, kaibigan. Para sa bagong kasal! Cheers! Mabuhay. Nilusob tayo! Pare, may tama ko sa balikat. Dapa! Dapa!
Hindi ko na kaya. Hindi na ako magtatagal. Kawaan na ba ang tao na buhay sa inyo na maging masama? Sinyo Simon! Sinyo Simon! Manatili ka sana sa kilaliman ng karagatan na walang hanggan, kasama ang mga korales at perlas. At kung dumating man ang isang panahon na kakailanganin ka para sa isang dakilang mithiin, iluwa ka sana ng dagat sa pamamagitan ng utos ng Diyos. Samantala, diyan ka muna upang hindi maging kasangkapan ng kabugtutan at upang hindi maging tagapag-udyok ng kasakiman.